Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Ikaw ang dapat sisihin. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko mapapatawad ang naging kasalanan mo para siya'y tuluyang mawala sa akin. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga gilaw naming tagapakinig. Narito po ngayon ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kanina pa, sa loob ng operating room si Delia. Andun sa loob si Nay, pero hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas, kaya hindi rin mapanatang kalooban ko. Ano kaya nangyayari sa aking asawa? Cesarean siya dapat. Kumusta siya at ang magiging baby namin? Kumusta na kaya siya? Ang inay. Yan. Nay! Nay! Nay, si Delia. Ang sanggol, kumusta sila? Anak? Anong lagay nila? Naoperahan na po ba si Delia? Matagal siyang nag-labor. At hindi na nagawang isisaryan pa ng doktor. Oo. Bakit na? Delikado na raw sa kalagayan ng manugang ko. Anong nangyari ngayon? Kumusta ho ang lagay niya? Isang malusog na sanggol na lalaki ang sinilang ng misis mo. Inay, ang tinatanong ko, ang sagutin ninyo, anong kalagayan ni Delia? Magpasalamat tayo sa Diyos dahil buhay ang iyong anak. Si Delia! Ang tinatanong ko, Inay! Si Delia at hindi ang bata, kumusta na ho ang lagay niya? Ator. Nay, utang na loob, tapatin ninyo ako. Gusto kong malaman ang tunay na kalagayan ni Delia. Gusto kong malaman. Nagsakripisyo siya. Nailuwal niya na maluwalhati ang iyong anak. Pero ano? Nagbuwis ng buhay si Delia. Anong nagbuwis ng buhay? Pwede ba liwanagin ninyo ang mga sinasabi ninyong yan? Utang na loob, Inay. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Anak,
Eclampsia. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyong eclampsia. Ano bang ibig ninyong sabihin noon, inay? Ano? Si Delia namatay pagkatapos maisilang ang anak niyo. Hindi! Ador, anak, tibayan mo ang loob mo. Inay! Hindi totoo ang narinig ko sabihin ninyo. Hindi totoo. Hindi totoo ang lahat ng yan, inay. Hindi totoo. Ipagdasal natin ang kanyang kaluluwa. Delia! Ador, nawala man siya. May naiwan namang alaala para sa atin. Kailangan ko siya, inay! Kailangan ko si Delia! Kailangan ko ang aking asawa! Bakit ganito? Bakit kailangan mangyayari kay Delia ito? Tagabi na nating maluwag sa ating kalooban ng mga pangyayari. Paano kung tatanggapin wala ng aking asawa? Paano, inay? Paano kung tatanggapin? Anak! Anak! Inay! Walang kasing sakit ang sinapit na ito ni Delia. Walang kasing sakit. Walang kasing sakit. Ador, anak! Inay, gusto ko makita ang aking asawa. Gusto ko makita si Delia. Gusto ko siya makita. Delia! Ador! Delia! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Ador. Kuya, tutuloy na ako. Bukas pala ito eh. Kuya. Iinom ka na naman. Ay, nako. 3 taon na nakalipas mula nang mamatay si Hipag. Bakit hanggang ngayon nagkakaganyan ka pa rin? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo eh. Pabayaan mo ako. Kapatid kita, natural, magmamalasakit ako sa'yo. Hindi ko kailangan yan! Habang patuloy kang nabubuhay sa nakaraan, hindi matatahimik ang buhay mo. Pabayaan mo ako! Kuya! Kuya, tanggapin mo na nangyari dahil wala ka nang magagawa. Hindi mo na maibabalik ang nakalipas. Hindi man magbalik ang nakalipas. Masaya kong gugunitain araw-araw ang mga alaalang naiwan ng aking asawa. Naroon na ako. Pero habang patuloy mong sinasariwang nakaraan, lalo ka lamang mahihirapan. Anong naiintindihan mo tungkol sa nararamdaman ko? Anong nalalaman mo sa pinagdadaanan ko? Kuya, bilang kapatid mo, wala akong ibang hangad kung hindi ang makamove on ka at matutong mabuhay na tanggapin ang mapait na nakalipas. Hindi ko kaya, Renato. Kuya, Hindi ko kaya! Pinagsisikapan kong pag-aralan pero hindi ko kaya! Alam mo ba kung bakit? Alam mo? Oo! Alam ko! Si Justin! Tama ka! Si Justin! Si Sa Justin! loob ng 3 taon, hindi mo pa rin matutuhang mahalin ang iyong anak. Hindi lingid sa akin ang mga nangyayari dahil binabalitaan ako ng inay. Kuya, walang kasalanan ng bata. Anong walang kasalanan ng pinagsasasabi mo? Dahil sa kanya, nawalan ako ng asawa! Bakit hindi mo tanggaping hanggang doon na lamang ang buhay ni Ate Delia? Buhay pa sana siya! Buhay pa sana si Delia sa mga sandaling ito, Renato. Dapat buhay pa ang asawa ko kung hindi dahil
dahil kay Justin! Magpasalamat ka kahit nilisan ka ni Ate Delia. May iniwan siyang alaala. Hindi ko kailangan ng alaalang sa tuwi-tuwi na ay magpapagunita lamang ng pagkawala ng taong sobra kong minahal. Kuya, laman ang iyong laman at dugo mo ang nananalaytay sa mga ugat ng anak mo si Justin. Wala akong Huwag pakialam. mo siyang sisihin sa sinapit ni Ate Delia dahil wala siyang kasalanan. Kasalanan niya! Kung bakit namatay si Delia, kasalanan niya! Kaya bakit pa siya dumating sa buhay ko? Bakit pa? Kuya, Hindi ko siya kailangan, Renato. Naririnig mo ba ako? Hindi ko kailangan ng isang anak na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ina. Renato, ikaw na lang ang bahalang umunawa kay Kuya Ador. masyado siyang emosyonal at hindi nakakalimot. Naniniwala ako na darating din ang araw na babalik sa normal ang buhay niya. Malu, mag-aapat na taon ang pamangkin ko. Nakakaawa nga si Justin. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hindi siya matanggap na anak ni Kuya Ador. At ang higit na masakit, ipinararamdam niya sa bata ang labis na pagkamuhi niya. Yun ang malaking pagkakamali ni Kuya Ador. Kaya ako, Malu, sa sandaling maisilang mo ng magiging baby natin, baka mamahalin ko siya. At hindi ko pagkakaitan ng atensyon at panahon. Hindi ko pa man siya iniluluwal sa maliwanag. Ay, napakaswerte niya. Dahil meron siyang isang ama na labis-labis na nagmamahal sa kanya. Matagal kong pinangarap ang magkaanak tayo. Halos inabot ng 5 taon bago ipinagkaloob sa atin ang biyayang yan. Nainip man tayo. Pero, heto na. Malapit na niyang makita ang mundong ating ginagalawan. Sabik na ako sa magiging baby natin. Kaya ikaw, pakaingatan mo mabuti, ha? Dahil narinig mo naman ang sinabi ng doktor. Ito ang una't magiging huli mong pagdadalang tao. Alam ko yun. Kaya nga doble ingat ang ginagawa ko. Ang baby natin, ang magiging mundo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papa! Kararating niyo lang po galing sa work? Bless po! Pagod ako, lumayo ka nga sa akin. Ito pong tuwala niyo, tsaka pampalit na sando. Tapos po, aalisin ko na po sapatos niyo. Andito po yung tsinelas niyo. Sipain kaya kita dyan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tuwing darating ako, ayaw kong sinasalubong mo ako dahil lalo lang akong naiirita sa'yo. Buisit ka! Papa! Umalis ka sa harapan ko. Pabayaan mo ako dito sa sala. Justin! Lola! Sige na. Doon ka na sa silid mo. Opo, Lola. Pagod ka dahil sa maghapon trabaho sa opisina mo. Pagod na pagod. Ang dami kong inintindi. Kaya pagod ka o hindi, walang nabago sa turing mo sa aking apo. Inay, pwede ba? Huwag natin siyang pag-usapan. Wala ka na sa sarili mo, Ador! Tama! Tama kayo, Inay! Tama! Wala na nga ako sa aking sarili pero ayoko makipag-diskusyon sa inyo pagtungkol na kay Justin! Ako gusto kong makipagtalo sa'yo dahil nakikita ko ang mga mali mong ginagawa. Mali na kung mali! Pero hindi ninyo ako masisisi kung magkaganito man ako! At sino ang dapat kong sisihin sa mga pinamamalas mong yan? Sarili mong anak, hindi mo magawang tanggapin at mahalin dahil namatay ang kanyang ina nang isilang siya? Bakit pa kasi? Bakit pa sa dumating sa buhay namin ni Delia? Bakit pa, Inay? Bakit? Handog siya ng Panginoon sa inyo, lalo na sa iyo! Siya ang ultimong alaalang ibinigay ni Delia para kahit mawala man siya, may naiwan siyang magmamahal sa iyo! Hindi ko sa kailangan! Dahil patuloy ka nabubulag sa katotohanan!
Amado, lahat tayong nabubuhay mamamatay! Lahat tayo may hangganan! Una-una lang. Pero walang makaliligtas kahit na sino man. Dahil mauuwi tayo sa alabok na ating pinagmulan. Tandaan mo yan! Hindi ko pa rin matatanggapin ay sa maagang gulang ay bigla na lang binawi ni kamatayan si Delia. Walang katuturan na bigyan ako ng isang anak na wala namang magigis ng ina. Ikaw! Ikaw ang naiwan! Ikaw ang dapat at ngayong ama at ina para sa kanya! Pero ang dalawang yon, patuloy mo ang pinagkakait sa aking apo. Nawala na siya ng inaandor. Pero hindi mo pa magampanan ang tungkulin mo sa kanya bilang isang ama. Dahil nasaktan ako sa pagkawala ni Delia! Huwag mo kalilimutang nawalan ka ng asawa. Pero higit sa lahat, ang anak mo ay nawalan din ng isang ina. Kailan matututuhang mahalin at tanggapin ni Ador na anak si Justin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Loren Chares, Roy Salvador, at Phil Cruz bilang Renato. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Ikaw ang dapat sisihin. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko mapapatawad ang naging kasalanan mo para siya'y tuluyang mawala sa akin. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas.
May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mumultuin ka ng iyong kapabayaan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Thank you, Kuya Dor. At pinagbigyan mong invitation namin dumating ka sa 7th birthday ni Ivan. Malapit din naman sa akin ang pamangkin ko. Nakikita ko nga. Isa pa, nag-iisang anak ninyo yan ni Malu. Yan si Ivan. Kaya siyempre, kailangan bigyan ng atensyon ng bata. Pero bakit kay Ivan at hindi kay Justin? Please, Tol. Please. Huwag mong sirain ang araw ko. Huwag mong buksan ang topic tungkol sa kanya. Kuya... Hindi ko nga siya sinama. Binabanggit mo pa ang pangalan niya. Sorry. Tito Idol! Uy! Tito! Ivan! Tito! Ivan! Bless po! Oh, God bless. Oh, eto ang gift ko sa'yo. Wow! Red envelope! Siyempre. Mamaya mo na buksan yan, son. Yes po, Daddy! Oh, kinakawayan ka na ng mami mo. Sige, puntahan mo na siya. Opo! Bye, Tito Idol! Bye! Hoy, happy birthday, ha? Thank you po! Thank you! Parang kailan lang, ano? 7 years old na yan si Ivan mo. 5 years ang tanda ni Justin sa kanya. Kaya 12 years old ng anak mo. Renato. Sorry, Kuya Ador. Nakalimot na naman ako. Ay, nako. Sub-sub talaga sa pag-aaral ang apo ko. Of course, Lola. Para maging proud kayo ni Papa sa graduation ko sa high school. Alam ko with honors ka, kaya ngayon pa lang, binabati na kita, apo, at sobrang ipinagmamalaki. Thank you, Lola. Sana po, maging proud din si Papa para sa akin. Oo naman. Kaso, hindi ko naman po yan nararamdaman. Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan itong dala kong isang basong gatas. Oh. Para sa iyo to. Malaking tulong yan sa mga tulad ng masisipag na estudyante. Thank you po, Lola. Lola, kayo lang po nagmamahal sa akin. Ay, apo. Salamat po, Lola. Maraming salamat po.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talaga bang desidido ka ng payagan si Ivan sa field trip? Wala namang problema dahil kasama ako. Maluko ako lang masusunod. Hindi ako sangayon. Nakita mo naman nagmamakaawa ang anak natin dahil syempre, kasama mga kaklase niya. Tapos may iiwan siya. Pag nagkwentuhan na kinabukasan sa school, ma-out of place si Ivan dahil walang masasabi. Sige. Ikaw bahala. Thank you. Naiintindihan mo. Ang sakin lang, bantayan mong mabuting ating anak. Siyempre, magugulo ang mga batang kasama niya dahil halos 11 years old pa lang siya at nasa elementarya. Ang harot ng mga bata, naghahabulan, nagkakantsawan, at mahirap pigilin dahil nga mga bata pa. Wala naman tayong dapat ikabahala dahil magyang ibang mag-aaral kasama din ang parents nila. Naroon din ang mga guro nila. Kaya ipanatag mo ang iyong loob. Hindi mo man lang bababatiin ang anak mo. May honor siya sa darating na pagtatapos sa high school. Kung gusto mo, ikaw ang siya magsabit ng medalya para sa kanya. Busy ako, marami akong dapat asikasuhin. Busy? O sadyang wala kang panahon kay Justin? Ano ba naman kayo, inay? Kinakailangan pa ba kasing paulit-ulit ninyong igiit sa akin ang mga bagay na alam ninyong ayoko? 16 na taon ang aking apo. Ni minsan, hindi mo na iparamdam sa kanyang pagmamahal, ang pagmamalasakit. Kailangan pa ba kayong magtaka? Hindi na nga marahil. Dahil maliwanag na sa akin ang lahat. Isa kang walang kwentang ama! Okay, class, nandito tayo sa destination natin. Huwag kayong lalayo sa inyong mga guardians o parents. Maglaro kayo hanggat gusto ninyo, pero kinakailangan sa malapit lang. At yung mga gustong maligo, mag-iingat lamang, ha? Ligo na! Ligo na tayo! Mami, sabay tayo maligo sa dagat, ha? Ikaw na lang. Bakit po? Medyo masamang pakiramdam ni Mami. Babantayan na lang kita, ha? Okay. Huwag lulusong sa malayo. Mahirap na. Malalaki ang alon, Ivan. Baka bigla na lang tangayin ka. Ivan! Ika na! Sarap maligo sa dagat! Ba, Mami? Andiyan ako! Haha! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ba, si Justin ang tumatawag, ah. Hello? Tito Renato. Oh, yes, Justin.
Napatawag ka? I-invite po sana kita eh. Saan? Sa graduation namin. Kasi po, may medal ako matatanggap. Oh, very good. Congrats. Thank you, Tito. Pwede po bang kayo magsabit ng medal ko? Ha? Ako? Opo. Justin, gusto ko sana pero ang dapat na gumawa nun ay si Kuya Ador. Wala po kasi siya eh. May out of town daw po. Isang espesyal na okasyon mo yan. Dapat ikaw munang maging priority. Ayoko naman pong abalahin si Papa. Kaya okay lang. Pwede po bang kayo na lang? Well, teka, titignan ko yung schedule ko. Tito, please. Oh, sige. Thank you, Tito. Tito, thank you. Welcome. Bye, Tito. Bye. Dumating na po ang rescue team. Ma'am, sana mailigtas nila ang mga bata! Hindi naman sila lumayo, kaso biglang lumakas ang alon. At natangay ang 5 bata. Kasama doon si Ivan ko! Kasama ang anak ko! Ivan! Ivan! Malu? Kayo na ba yan ni Ivan? Malu? Oh, bakit ganyan itsura mo? Hindi ma-drawing. Kinukonta kita kanina. Ay, lobat ako eh. Pag-uwi ko, saka lang ako nakapag-charge. Tumawag nga sa office kanina si Justin at nag-iimbita sa darating na graduation nila. Si Ivan, siguro napagod ng todo, no? Nasaan siya? Nasa labas ba? Pupuntahan ko. Sandali. Oh, bakit? Wala sa labas si Ivan. Huwag mo sabing sumama pa siya sa mga kamag-aral at teacher nila. Hindi mo dapat papayagan ng ganun. Nasaan ang ating anak? Malu? Malu, bakit humahagulgul ka ng ganyan? Ano nangyari? Ano? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari, Malu. Ano nangyari? Yaya si Ivan ng mga kaibigan niyang maligo sa dagat. Binantayan mo? Hindi ko inaalis ang paningin ko sa kanya. Kaso ano? Kaso ano? Biglang nagkaroon ng malakas na hangin. Ang lalaki ng alo na dumating at... Malu, liwanagin mo sinasabi mo. Liwanagin mo. Natangay ang mga bata ng malalakas na alo. Si Ivan! Nasaan ngayon ang aking anak? Nasaan si Ivan? Nasaan siya? Kasama siya na natangay. Nasaan ang ating anak? Nasaan? Nilamon ng dagat ang mga bata. At hindi na sila natagpuan ng mga rescuer. Malu, hindi totoo mga sinasabi mo yan. Hindi totoo! Kasama si Ivan sa nawawala at hindi na nakita. Ivan! Renato! Hindi! Ivan! Ivan! Paano tatanggapin ni Renato ang pagkawala ng nag-iisa't pinakamamahal niyang anak na si Ivan?
Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Loren Shares, Roy Salvador, at si Phil Cruz bilang Renato. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Ikaw ang dapat sisihin. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko mapapatawad ang naging kasalanan mo para sa'y tuluyang mawala sa akin. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Hindi nakarating si Renato sa graduation ni Justin dahil sa trahedyang nangyari. Uunahin pa ba ni Utol ang okasyon ni Justin kaysa sa pinagdadaanan niya? Ador. Kaya sabihin ninyo, inay, sabihin ninyo sa inyong apo na huwag siya magtatanim ng sama ng loob sa tito Renato niya. Kailanman na hindi siya nagtanim ng sama ng loob.
Maging kay Renato o lalo na sa'yo. Inay, Kung tutuusin, hindi naman siya dapat makiusap sa kapatid mo para siya magsabit ng medalya dahil higit sa lahat, ikaw ang responsable at may tungkulin na gawin yon. wala nga ako. Out of town! Nag-out of town ka para lang hindi makarating sa importanteng okasyon ng anak mo. Ginawa mo yon dahil sa layunin mong huwag saksihan ang kanyang pagtatapos. Andoon ako o wala, pareho din yon. Wala namang pagkakaiba, walang mababago. Iba kung ang isang amang tinitingala ng anak at nagsisilbing inspirasyon para sa kanya ang kasama sa mahalagang araw ng kanyang buhay. Renato, please. Kausapin mo naman ako. Ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Sobra-sobra ako nasasaktan. May hihigit pa ba sa sakit na nararamdaman ko hanggang sa mga sandaling ito? Renato. Ilang buwan nang nakalipas pero hanggang sa mga sandaling ito, wala man lang balita kung anong nangyari kay Ivan. Lahat sila ng mga kasama niya ang nalunod, hindi na natagpuan ang bangkay. Kahit bangkay man lang ni Ivan, hindi natin nasilayan. At sobra-sobrang masakit para sa akin ang bagay na yun. Ang sakit-sakit. At ang lahat ng ito nangyari nang dahil sa iyong kapabayaan. Nagkakamali ka. Hindi ko pinabayaan. Kung hindi mo siya pinabayaan, dapat kasama natin siya sa mga sandaling ito. Pero nasan siya, Malu? Nasaan ang ating anak? Ginawa ko rin ang aking makakaya. Kaya lang sa pagkakataon, tadhana ang siyang umatol. Wala na tayong magagawa. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Ikaw ang dapat sisihin. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko mapapatawad ang naging kasalanan mo para siya'y tuluyang mawala sa akin. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. Hindi ko ginusto mangyari yon sa ating anak. Maniwala ka sa akin, Renato. Sino bang inahangarin ang kamatayan ng kanyang pinakamamahal na anak? Ikaw! Sino? Ikaw! Ikaw ang pumatay kay Ivan. Ikaw ang pumatay sa kanya! Renato, utang na loob. Pag-aanin mo naman ang dinadala ko mabigat at pasang-pasang mundo dahil sa pagkawala ni Ivan. Habang buhay mong pagsisihan ang lahat ng ito. Renato! Dahil sa tuwing nakikita kong pagmumukha mo, nananariwa lang sa aking alaala ang pagkawala ng ating anak! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito ka magpapalipas ng gabi? Yes, Ma. Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin natatapos ang iyong problema, anak. Hindi mula sa isip ng manugang niyo na ako siyang may kasalanan ng pagkawala ng inyong apo. Malu, anak. Alalahanin mo sa pinagdaraanan ng asawa mo. Ngayon kanya higit na kailangan. 19 years. 19 na taon na pala ang nakaraan. Mula nang mamatay si Delia. Pero hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako sa kanya.
Delia, bakit kailangan mawala ka agad sa buhay ko? Bakit? Oh, Nay. Bakit bigla kayo napasugod dito sa opisina ko? May masamang nangyari ho ba? Ay, wala. Wala naman, Renato. Ay. Kasama ko pamangkin mo. Hi, Tito. Justin. Bless po. Oh, bless you. Oh, ano atin? Tito, nakalimutan mo na ba? Birthday ko po sa Sunday. Sa Sunday? Oo nga pala, no? Gusto ni Lola, sama-sama tayo mag-celebrate ng kaarawan ko. Ay, oo naman. Saan gagawin? Simpleng celebration lang. Sa bahay dito. Areglado. Sige, darating ako. Renato, bakit may nakapark na bagong motor sa labas? Regalo ko kay Justin. Ano? Oo, kuya. Minsan, nabanggit niya noon sa akin na wish niyang magkaroon ng motor para magamit sa pagpasok sa school. Kaya iyan ang regalo ko sa kanya. Tingin ko inaabuso ka ng pamangkin mo. No, hindi siya ganoon, kuya. Gusto ko rin naman siyang mapasaya. Binatilyo na anak mo. Ayoko sinusunod mo lahat ng layaw niya. Na hindi mo kayang ibigay kay Justin dahil ayaw mo. Kahit may kakayahan ka para gawin yon. Renato! Oh, ngayong nakikita mo na pinupunan ko mga pagkukulang mo sa pamangkin ko, parang nagre-reklamo ka. Natural. Dahil napakarami na nang naibibigay mo kay Justin. Noong sumali siya sa basketball tournament, ibinili mo pa siya ng mamahaling bola kung may magagamit naman sila, yung team nila. Walang kaso sa akin yung kuya. Dahil masaya akong magkaroon siya ng sariling bolang magagamit kapag siya'y naglalaro sa half court na ako rin ang nagpatayo. Kaya ganon, ginagamit mo ang lahat ng paraan, kaya ginagawa mo ang lahat ng magagawa mo para kay Justin. Sa tingin ko tama lang. Para kahit papano maramdaman ng batang may nagmamahal sa kanya. Pinatatamaan mo ba ako? Sinasabi ko lang ang totoo. Ipinamumukha mo sa akin na kaya mong ipagkaloob lahat ng kahilingan niya. Wala naman sigurong diferensya dahil mulat sa pool, hindi mo yun naibigay sa kanya. Renato! Nakailang okasyon na ba ang bata? Naalala mo man lang ba? Ilang kaarawan na sa tuwi na kami lang ni Inay ang nakakasama niya sa selebrasyon. Ano-ano pa bang importanteng okasyon na dapat ikaw ang naroon? Pero sinong nakakasama niya? Pag hindi si Inay, ako. Ako, Kuya Ador. Bakit ganun? Dahil wala ka. Dahil pilit mong inilala yung loob mo sa iyong anak at patuloy mo siyang sinisisi sa pagkawala ng kanyang ina. Kuya, ano bang naging kasalanan ni Justin para habang buhay mo siyang parusahan? Kung magsalita ka, akala mo kung sino ka? Ano ba ang ginagawa mo sa asawa mo? Hindi ba't sa kabila ng ilang taon na pagkawala ng pamangking kong si Ivan ay patuloy mo pa rin siyang hinuhusgahan? Si Malu ang tinutukoy ko. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya mapatawad. Huwag mo na akong baligtarin. Bago mo ako hatulan sa mga ginagawa ko, pagmasdan mo muna ang sarili mo. Dahil ikaw man ay dapat lamang na mahatulan. Iba ang kaso ko sa kaso mo. Ano ang pagkakaiba? Pareho lang naman tayong nawalan. Ako nawalan ng asawa. At ikaw ay nawalan ng anak. Ikaw ay nawalan ng asawa. At ang sinisisi mo ang iyong anak. Ikaw ay nawalan naman ng anak. At ang sinisisi mo ay ang iyong asawa. Naging pabaya si Malu sa aming anak. Samantalang ikaw, anong maisusumbat mo kay Justin? Gayong hindi niya naging kasalanang isilang siya na naging dahilan ng kamatayan ng kanyang ina! O, Ador, saluhan mo na ako sa tanghalian. Si Justin, sa school pa eh. Paglabas noon, magbabarkada dahil sa bagong motor niya. Hayaan mo na. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Nako, ganyan akong ganyan. Makahigop nga. Itong niluto mong sabaw ng isda. Ngayon lang ako sinipag magsigang ng isda. Ba naman to, Nay? O, bakit?
Mapanilaga, mapasinigang, sobrang tabang ang timpla ninyo. Matabang pa sa'yo yan. Naalata lang nga ako. Ewan ko sa inyo. Ikaw talaga masyadong mataas ang timpla mo, maski nung bata ka pa. Kaya hindi kayo magkasundo ni Renato pagdating sa sinabawan eh. Si Renato gusto matabang ang timpla para nagpapatis o asin na lamang siya. Pero ikaw, maski maalat, pinapatisan mo. O kaya toyo, o kaya asin. Ano ka ba naman, Ador? May iba't ibang panlasa tayo. Daddy! Ivan? Anak? Ivan? I love you, Daddy. I love you. Mahal na mahal kita, anak ko. Miss na kita. Daddy, love mo rin si Mommy, di ba? Anak? Huwag mo pong aawayin si Mommy. Love na love ko po siya. Love na love ko po kayong dalawa. Ivan? Love ko po kayo. Love ko po kayo ni Mommy. Ivan? Ivan! Anak. Anak ko. Miss na kita, anak. Sayang at maaga kang nawala sa buhay ko. Ivan, love na love ka ni Daddy. Love na love kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papasok ka na, Ador? Opo, Inay. Nagsangag ako at may piniritong talong at tuyo. Mag-almusal ka muna bago pumasok sa trabaho. Kayo na lang ho ni Justin magsabay. Wala naman ditong anak mo. Ho? Doon yata natulog kina Renato. Obligado na rin ba siyang doon matulog? Paminsan-minsan lang naman. At saka wala namang masama doon. Kapatid mo si Renato. Nakikita ko natutuwa siyang kasama si Justin. Siguro naalala niyang apo kong si Ivan sa katauhan ng anak mo. At saka isa pa, maganda nga yung naibubuhos ni Renato ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamangkin. Hindi na maganda ang nangyayaring ito, Inay. Ano? Hindi na maganda. Bakit hindi maganda? Nagsaselos ka ba na nakukuha ni Renato ang atensyon ng anak mo? Dahil hindi mo naman yung kayang ibigay sa kanya? Tito, wala pa akong lisensya para maglasing. Hindi ko sinabing maglalasing tayo. Tama na sa yung 2 boteng beer. Opo, Tito. Kayo, nakakarami na ata. Ano? Pang-4 pa lang ito. At saka masaya ako na ilang gabi kang dito tumutuloy sa akin kapag nanggagaling ka sa school. Kahit pa paano, may kasama ko. Kailan po ba babalik si Tita Malu? Walang balita. Bakit hindi niyo po sunduin? Justin. Nagtatampo kayo kay Papa. Dahil super ang pagkasuklam niya sa akin. Dahil namatay ang mama ko na ipinanganak ako. Hindi makatwir ang patuloy kanyang sisihin. Si Tita Malu,
ay hindi po rin niya kagustuhang mawala ang inyong anak. Pero bakit patuloy din po niyo siyang hinuhusgahan? Justin... Nakikita po niyo ang diferensya at pagkukulang sa akin ni Papa. Pero Tito, sana makita niyo rin ang hindi makatwirang pagturing niyo kay Tita Malu dahil sa nangyari sa inyong anak. Ilang buwan na pong hindi bumabalik dito sa inyo si Tita. Sana po, huwag niyong hayaang mawala kayo ng asawa dahil nawala na kayo ng anak. Mabuksan na kaya ang isipan ni Renato sa pamamagitan ng mga ipinaliwanag sa kanya ni Justin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Loren Charez, Roy Salvador, at Phil Cruz bilang Renato. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabipang may init at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Mumultuhin ka ng kapabayaan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Ikaw ang dapat sisihin. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko mapapatawad ang naging kasalanan mo para sa'y tuluyang mawala sa akin. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na yugto ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mumultuhin Ka ng Kapabayaan Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Renato? Mano po, Mama? Well, kawan ka ng Diyos. Anong masamang hangin ang nagtaboy sa'yo dito? Si Maluho. Tatawagin ko siya. Pero tiyakin mo lamang na hindi masasaktan ng anak ko sa mga sasabihin mo. Mama. Ayokong marinig na sinusumbatan mo siya. Pangako po. Malu! Malu, anak! Mama? May bisita ka. Oy, Renato, maiwan na kita dito sa sala. Salamat po, Mama. Malu, sige na. Hihintay ka niya. Opo, Ma. Renato, bakit? Hindi mo ba ako namimiss? Renato! Gusto kong umuwi ka na sa atin. Sa totoo lang, miss na kita. Sobrang na-miss kita. Pero sa tuwing tatangkain ko magbalik sa'yo, may kung anong pumipigil sa akin. Dala na matinding pangamba na baka ako ipagtabuyan mo lang. I'm sorry kung sakaling masyado kita nasaktan. Ano man ang naging emosyon mo, naiintindihan ko. Ang mahalaga ay narito ka sa harapan ko. Hinihiling na magbalik ako sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal din kita. Patawad sa mga nagawa ko. Nasaktan lang ako sa mga nangyari. At halos gabi-gabi, pinupukaw ako ng panaginip ko tungkol kay Ivan. Malutama lang, natanggapin ko ng katotohanan. Kahit ito'y mapait man. Salamat. Nalalaman ko, kahit ano ang mangyari, hindi na muling maibabalik pa ang buhay ni Ivan. Patuloy nating ipagdarasal ang kanyang kaluluwa. Nawala man si Ivan, may papalit sa kanya. Magsisilbing panibagong inspirasyon para sa ating mag-asawa. Sino? Si Justin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Maganda balita na nagkabalikan na ang tito at tita mo. Kaya siguro napilitan ka nang umuwi dito, ano? Nagbakasyon lang naman ho kay Tito Renato eh. At sinamahan ko siya sa panahon ng kanyang pangungulila. Oh, baka naman gusto mo permanenteng tumira doon. Pwede mo namang hakutin ang mga gamit mo dito. Yun ba talaga ang gusto niya mangyari? Hindi ko nahihintayin pang kagustuhan mo ang masunod. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, pinangungunahan na kita. Gagawin ko. Dahil alam kong gusto niyo na akong bahalak paalisin dito. Gusto niyo lang mawala ako sa paningin niyo. Masusunod kayo. Aalis ako dito. Doon ako titira sa taong alam ko nagpapahalaga sa akin. Na kahit sabihin pang kapatid lang siya ng tunay kong ama. Pero sa kanya ko naramdaman ang pagiging isang anak. Justin! Kayo papa. Dugo niyo ang nanalaytay sa aking mga ugat. Laman ako ng yun laman. Pero kailan niyo ako nagawang pahalagahan? Kailan? Ni minsan hindi ko naramdaman ang kahit katiting na pagmamahal ninyo. Maliit pa lang ako.
Hindi ako nakadama ng pagmamalasakit nyo. Dahil ang namamayari sa puso nyo ay ang galit, buot at pagkasuklam sa akin. Gayong kung tutuusin, wala akong nagawang kasalanan sa inyo. Kasalanan mo kung bakit nawalan ako ng asawa! Kasalanan nyo kung bakit nagbala kayo magkaanak at nang isilang ito ay pinagkaitan nyo ng panahon at atanisyon. Sa halip, pinahirapan nyo ang kalooban dahil sa maling pagbibintang. Katotohanan ang mga sinasabi ko at hindi pagbibintang! Papa! Aminin nyo ng mali ang inyong pagbibintang dahil ito ay salad na sa katotohanan. Ngayon, Papa, sabihin nyo sa akin, pagkatapos ako maisilang ng mama nang sanhin ang kanyang kamatayan, may karapatan ba kayong para parusahan ako at hatulan? Ano ang iyong karapatan, Papa? Ano? Lumayas ka na! Lumayas ka. Sige! Doon ka na tumira habang buhay sa Tito Renato mo. Sige, doon ka. Tutal para sa'yo, siya na ang tumatayong ama. Nasilaw ka dahil sa kanyang mga material na bagay na binibigay sa'yo. Nasusunod lahat ng luho mo. Pasalamat ako dahil may kapatid kayong marunong magmahal na isang pamangkin. Dahil kung nagkataong ultimong si Tito Renato ay walang pagmamalasakit sa akin, wala na siguro akong karapatan mabuhay pa sa mundong to. Marami ka pang satsat, lumayas ka na, layas! Huwag niyo ako madaliin. Hahakutin ko pa ang mga gamit ko dahil kay Tito Renato. Hakutin mo kung hakutin mo, pero pwede ba? Pwede ba? Bilisan mo at kung maaari lang, wag na wag kang magtira ng anumang gamit na makikita ko at magpapaalala tungkol sa'yo! Susundin kong kahilingan niyo. Kumilos ka na! At huwag ka nang mag-aksaya ng panahon dahil wala na akong oras para sa'yo. Hala, layas! Huwag kayong mag-alala. Lumayas ka! Bibilis ako makawala sa impyernong to! Bilisan mo! Sige! Lumayas ka! Dahil hindi kita kailangan dito, wala akong kaamor-amor sa'yo. Ayoko na makita pa ang pagmumukha mo sa loob ng pamamahay kong ito. Lumayas ka! Ayoko nang makita ka pa! Ayoko nang makita ka pa! Ah! Ah! Oh! Ador, Inay, handang-handa ka na ba talagang mawala ng isang anak? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagtatampo ka sa iyong papa? Tita. Justin, alisin mong galit sa puso mo. Huwag mong kaliligtaan. Si Kuya Ador pa rin ang iyong ama. Tanggap ko naman po siyang aking ama. Sa kabila ng pagbabaliwala niya sa akin. Kahit minsan, hindi ako nagreklamo na hindi niya malang ako tapunan ng kahit konting pagtingin. Tita, lagi ako nasasaktan sa mga ginagawa sa akin ni Papa. Pero lahat ng yun tiniis ko. Tiniis ko! Dahil hindi nawawala ang respeto at pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang, tita, siya ang hindi marunong magmahal. Siya ang patuloy na nabubuhay sa nakaraan. Siya ang palagi nag-uusga sa akin kahit wala naman akong kasalanan. Makatarungan ba ang ginawa niya sa akin? Tita, makatarungan ba? Nauunawaan ko kung anong nararamdaman mo. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na darating din ang araw at magliliwanag ang isipan ng iyong papa. Kumapit ka lang sa poong may kapal. Natitiyak ko makakamit mo rin ang pinakamimithi mong pagmamahal ng isang ama.
Ano ba ito nangyayari sa akin? Ilang araw na akong hindi makapasok sa trabaho dahil madalas na sinusumpong ng matinding pananakit ng aking tiyan na Ador! Ano nangyayari dyan? Ador! Oh, Diyos ko! Ador! Bakit? Ano nangyari sa... Ador! Paano ka? Bakit nakamulugta ka sa sahigit sa puso-pumong yun dyan? Ador! Bakit? Bakit? Tumawag si inay. Nasa ospital si kuya. Sasama ka bang dalawin siya? Justin. Kung may sakit siya, lalo lang siyang magkakasakit kapag nakita ko. Ayaw niya na ako makita. Huwag ka magsalita ng ganyan. Tito Renato, kayo na lang po ni Tita Malon dumalo sa papa. At pagkatapos, balitaan niyo na lamang ako tungkol sa tunay niyang kalagayan. Kuya. Andito kami ni Renato, Kuya Ador. Salamat sa pagdalaw niya. Kumusta ng pakiramdam mo? Masama, Tol. Huh? Masama. At pakiramdam ko, hindi na magtatagal ang buhay ko. Ano? Kaya, inihahanda ko na rin ang aking sarili sa pagharap kay kamatayan. Gaano kalubha ang tunay na kalagayan ni Ador? Magbalik pa kaya ang dating pagmamahal at paggalang sa kanya ng anak na si Justin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng programang ito. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsigala ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Lauren Charez, Roy Salvador, at Phil Cruz bilang Renato. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Mumultuhin ka ng kapabayaan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Ikaw ang dapat sisihin. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko mapapatawad ang naging kasalanan mo para sa'y tuluyang mawala sa akin. Mumultuhin ka ng iyong kapabayaan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mumultuhin ka ng kapabayaan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dula, May Pangako ang bukas. Inay. Malo? Iniwan ko po ang magkapatid. Lumabas muna ako ng kwarto. Inay? Ano ba ang kalagayan ng bayaw mo? Huli na magpatingin siya. Apektado ang dalawang kidney ni Ador. Pagkain niya kasi sobrang taas ang timpla. Malo dalawang kidney ng anak ko na pinsala. At dahil doon, maaari niya yung ikamatay. Inay! Sana mailigtas siya ng mga dasal ko. Tulungan niyo ako ni Renato manalangin na madugtungan ba ang kanyang buhay. Sa kabila ng ibinalita ko sa iyo, parang hindi ka man lang interesado sa kalagayan ng papa mo. Tito Renato. Renato, masyado siya nasaktan sa mga ginawa ni Kuya Ador. Kaya hindi rin natin masisisi si Justine kung ano man ang nararamdaman niya ngayon. Salamat po. Naunawaan niyo ako, Tita Malo. Justine, basta't huwag mo lamang kalilimutan. Ang anak ay laging may isang ina at isang ama. Ano man ang naging diferensya ni Kuya Ador, magkaroon sana ng puwang sa puso mo ang pagpapatawad.
anak. Nay, Anak. sakit. Sakit. Diyos ko, Ador. Ador, anak. Ayoko na, Nay. Suko na ako, Nay. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ador. Kaya nga nagtutulong-tulong kami para sa dialysis mo. Nang sa ganon, humaba pa ang iyong buhay. Nay, hanggang kailan ang may dudugtong noon sa akin ni Nay? 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, pero sa malaot, madali. Sa malaot, madali matutuluyan din ako mamatay. May awa ang Diyos, anak. Nay, hirap na ako. Justin, Tita Malu. malalim ang iniisip mo. Tita, sa totoo lang, apektado din ako sa tunay na kalagayan ni Papa. Masakit din para sa akin ang sinapit niya. Kahit ano pang nagawa niya sa akin, mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Pabalik-balik na lang kayo mag-asawa sa paglalaw sa akin dito sa ospital. Kapatid kita, hindi kita matitiis. Salamat, Tol. Ano man ang mangyari sa akin, wala ako ni katiting na hinanakit sa iyo. Kuya, Sobra-sobra ang ginagawa mo. Pagdamay sa akin. Salamat talaga. Siya nga pala. Kumusta na siya? si Justin? Alam ko, sa piling ninyo ni Malu, mapapaganda lalo ang buhay at kinabukasan niya. Kuya, itinuring na namin siyang higit pa sa isang tunay na anak. Maraming salamat, Tol. Maraming salamat. Ihilingin ko sa iyo. Punuan mo ang mga naging pagkakulang ko sa aking anak. Please, punuan mo. Hindi mo na kinakailangan pang sabihin yun. Tungkulin ko bilang kapatid mo ang gampanan kong pagiging isang ama niya. Dahil hindi mo yun naipadama sa iyong anak. Sa sinapit kong ito, sa nangyari sa akin, saka ako nakitang lahat ng aking pagkakamali. Gusto kong humarap sa Diyos na walang bit-bit na sama ng loob sa akin si Justin. Gusto ko rin siyang pakiusapan. Gusto kong pakiusapan ng Diyos na kung maaari. Sana huwag niya na muna akong kunin. Sana huwag niya muna akong kunin hanggat hindi ko pa nakakausap ang aking anak. Hanggat hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya.
Ang sikapin mo muna, kuya. Ayan, lumakas ka at gumaling. Sa kalagayan ko ngayon, malabo na ang sinasabi mo. Bakit naman? Kung pwede kong mag-donate ng isang kidney ko para madugtungan ang buhay mo. Renato. Kuya, handa akong magkaloob sa'yo ng kidney ko. Ngayon pa lang kakausapin ko ng doktor mo. At kung kailan pwedeng isagawa ang kidney transplant. Wala ka bang balak na pumasok sa silid niya at magpakita? Dito na lang po muna ako sa labas. Ayoko po munang magpakita sa kanya. Kuya! Papa! Papa! Papa ko! Ador? Inay. Tapos na ang kidney transplant. Oo. At ayon sa doktor, matagumpay ang isinagawang operasyon. Thank you, Lord. Kuya, Renato, kumusta ng pakiramdam mo? maayos na sa tulong mo. Renato, salamat. Maraming salamat. Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko. Kuya, sorry. Pero hindi ako dapat ang pasalamatan mo. Hindi ako ang kidney donor mo. Ha? Oo, dahil hindi ako pumasa sa pagsusuri ng doktor. Lumabas na may hypertension ako. Kailangan ang kidney donor ay isang taong malusog at walang sakit. Kung ganoon, sino ang... Ang anak mo, si Justin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta ang pakiramdam mo, Justin? Okay lang po ako, Tita Malu. Si Papa, kumusta po siya? Wala ka nang dapat alalahanin. Ligtas na siya. Successful ang kidney operation. Tita, gusto ko siyang makita. Huwag muna ngayon, Justin. Mahina ka pa. Baka bukas o sa makalawa. Hihilingin kong gumamit ng stretcher para lang makita at malapitan ko si Papa. Mapapanatag lang kalooban ko kapag nakita kong maayos na nga siya. Kuya Ador, nasa stretcher si Justin. Nagpumilit na maipasok siya dito para alamin ang tunay na kalagayan mo. Justin? Justin, pilit na inaabot ni Kuya ang kamay mo. Papa, Justin. Anak.
sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ko. Kalimutan niyo na po lahat. Papa, wala na po sa akin ang lahat ng yun. Ang importante, ligtas na kayo. At makakapiling ko pa po kayo. Nailigtas ako nang dahil sa tulong mo. Ikaw ang nag-donate ng kidney na siyang dumugto ngayon sa buhay ko. Maraming salamat, anak. Maraming salamat na sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo, hindi mo pa rin ako natiis, anak. Mahal ko kayo, Papa. Mahal ko po kayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong maipadama ko rin sa'yo ang pagmamahal ko bilang isang ama. Yes, Pa. Nasa iyo po ang lahat ng pagkakataon. Gusto kong magkasama-sama ulit tayo ng lola mo. Matutupad po ang lahat ng yan, ha? Pwede ba tama ng drama? Alalahanin niyo, mahina pa ang inyong mga katawan. Baka maapektuhan pa kayo at makasama sa inyong kalagayan. Oo nga naman, Kuya Ador. Justin, Malo. tama si Renato. Sang-ayon ako dyan. Kaya tama na iyakan, pwede ba? Basta ang importante, magkakasundo na ang lahat. Nagkakaunawaan. Oh, narinig mo yon, Kuya Ador. Nay. Masayang-masaya po ako, Tito Renato. Tita Malu. Ngayon, dalawa ng tatay kong baka mamahalin. At mamahalin din ako. At Justin, masa kang ibibigay namin ni Kuya Ador ang pinananabikan mong pagmamahal ng isang ama. Dahil simula ngayon, sama-sama tayong haharapin ang isang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po naming inyong kinalugdan at kilapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang mumultuhin ka ng kapabayaan mo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Lauren Chavez, Roy Salvador, at Phil Cruz bilang Renato. Pinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.